Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Bago tayo magsimula, paki-like naman ang video upang matulungan mo kami. Matatagpuan ang Sherman Gas Station sa gitna ng kagubatan, at ito ay pinamamahalaan ang may-ari nito, na si Blake. Habang naghihintay si Blake ng mga customer na dumating, nagpasya siyang magpahinga sa pamamagitan ng paglalagay ng folding chair sa labas ng convenience store at doon na lang siya umupo. Masaya si Blake na kinakain ang kanyang merienda para sa parehong nakakapagod at maaraw na hapon, pagkatapos ay bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang ingay mula sa kanyang likuran. Tiyak na kakaiba ito dahil walang mga establishmento o mga tao na nakatira sa malapit sa kanya. Sinuri niya ang kagubatan, sinubukang malaman kung ano ang nasa loob ng gubat. Di nagtagal, inatake siya ng kakaibang nilalang. Si Blake ay nakahiga sa sahig na puno ng dugo at tinik sa katawan. Sa kabilang banda, isang lovable na magkasintahan ang nagmamaneho sa isang mahaba na tila walang katapos ang kalsada paakyat sa kakahuyan, sinusubukan nilang magkampang. Ang dalawang magkasintahan ay sina Seth at Polly. Si Seth ay nag-aaral ng food sa biology at ang kanyang kasintahang si Polly, ang pangunahing kumikilos bilang isang lalaki sa kanilang relasyon. Tuwang-tuwa si Polly sa kampo dahil hinihintay niya ang sandaling ito ang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo kasama ang kanyang mahal sa buhay at ang pag-iibigan sa ilalim ng mga bituin. Mula sa pananaw ni Seth, ang kampong sa gitna ng kagubatan ay hindi ang pinakamagandang ideya. Ngunit tinulungan pa rin niya si Polly na itayo ang kanilang tent, ngunit habang kinukumbinsi niya si Polly sa milyon-milyong dahilan para hindi ituloy ang kanilang kampong. Hindi niya sinasadyang nabali ang isa sa mga poste ng tent na ikinagalit ni Polly. Ayaw masira ni Polly ang araw at ang buong karanasan nila, at sa wakas ay nakumbinsi siya ni Seth na maghanap at mag-rent ng motel para sa mas maganda at mas comfortabling lugar na matutuluyan. Bumangon siya na halata sa kanyang mukha ang labis na pagkabigo at sinimulang i-repack ang kanilang mga gamit. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan at muling nagmaneho. Habang nagmamaneho sila pabalik sa lungsod, kinilala ng magkasintahan ang iba't ibang uri ng mga puno na nakikita nila sa daan para maalis ang kanilang sarili sa pagkabagot sa mahabang paglalakbay. Sa kabilang banda, sina Dennis at Lacey, na isa pang magkasintahan, ay naipit sa kanilang nag-overheat na sasakyan sa gitna ng isang mahaba at walang katapusang kalsada. Si Dennis ay isang middle-aged na lalaki na mukhang isang taong maaaring pumatay sa iyo anumang minuto at araw, at ang kanyang kasintahan si Lacey ay isang kabataang babae na kadalasan nagdodroga, na nagpaputi at nagpapamutla sa kanya. Dahil tila impossibling ayusin muli ang kanilang sasakyan, nagpasya si Dennis na kunin ang lahat ng kanilang mga gamit, itapon ang mga ito sa kagubatan, at sa halip ay nagsimulang maglakad. Ang magkasintahan ay nagnanais na tumawid sa hangganan ng Mexico upang simulan ang kanilang bago at pinakahihintay na buhay. Kung gaano sila kahay ay ganoon din kataas ang kanilang mga pangarap. Balik tayo kay Seth at Polly, nagkakasiyahan ang dalawa sa walang traffic na road trip, hanggat sa biglang, nakakita sila ng isang babae na kumaway sa kanila sa kabilang kalsada, na tila kawawa at naliligaw. Ito pala ay si Lacey. Nadaanan na siya ng kanilang sasakyan, ngunit huminto sila upang tingnan kung nakakita sila ng tao, hindi lamang gawa-gawan ng kanilang imagination. Nagtalo muna ang magkasintahan kung dapat o hindi na sila bumalik para tulungan ng tao, ngunit biglang sumulpot si Dennis sa gilid nila, may hawak na baril, at nakatutok sa kanila. Pinababa ni Dennis ang magkasintahan sa sasakyan. Tinangka niyang patayin si Polly, ngunit nakiusap si Lacey na kunin sila bilang mga hostage sa halip. Hiniling niya kay Seth na magmaneho, ngunit hindi niya alam kung paano. Kaya nagboluntaryo si Polly. Habang nagmamaneho si Polly, tinignan ni Dennis ang mga ID at personal na gamit ng dalawa, at nalaman niyang estudyante pa rin si Seth, na nag-aaral ng food sa biology. Nagbigay iyon ng pag-asa kay Lacey, at tinanong niya si Seth kung maaari niyang bigyan siya ng resita, dahil kailangan niya ng professional na tulong medikal. Ngunit inulit ni Seth na hindi siya makapagbibigay nito dahil hindi pa siya doktor. Talagang nabaygan nito si Lacey. Bagamat medyo hyper rin siya sa pag-inom ng droga, iyon ang nagpapaliwanag sa kanyang paranoid na pag-iisip, kilos, at emosyonal na tugon sa pangkalahatan. Pagkatapos ay biglang isang malakas na kalabog ang tumama sa kanilang sasakyan at lahat sila ay napahiyaw sa gulat. Hininto nila ang sasakyan para tingnan ito.
Noong una ay inakala ni Lacey na nabangga nila si Ginger, ang kanyang aso, na namatay. Muli itong nagbigay sa kanyang ng emosyonal na pagkabalisa, ngunit inaliw siya ni Dennis. Pagbababa nila ng sasakyan, nakita nilang flat ang gulong at kailangan ng palitan. Hiniling ni Dennis kay Seth na ayusin ang mga gulong, ngunit hindi rin niya alam kung paano ito gagawin. Walang pagpipilian para kay Dennis na tulungan si Polly na palitan ang mga gulong, at bago niya gawin iyon, ibinigay niya ang baril kay Lacey upang bantayan si Seth. Habang nagpapalit ng gulong si Dennis at Polly, pinilit ni Lacey si Seth na sumama sa kanya para tingnan ang bagay na iyon. Habang dahan-dahan silang naglalakad malapit sa bagay, may nakita silang matinik na nilalang na mukhang hindi pamilyar sa kanila, hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Mukha itong hayop, pero parang iba ang features nito, pero natatakpan ito ng dugo, ibig sabihin, isa itong buhay na nilalang. Sinubukan itong hawakan ni Seth, at gumalaw ito ng mag-isa ng ilang pulgada na ang layo ng mga daliri niya rito. Nang gumalaw ito, gulat na gulat sila ni Lacey, at pinaputukan niya ito para lang lumala. Buti na lang at tapos na sila Dennis at Polly sa pagpapalit ng gulong, nang tumakbo pabalik sa kanila sina Lacey at Seth. Tinanong ni Dennis kung anong nangyari, pero patuloy lang sa pagsigaw si Lacey. Akala niya noong una ay may ginawa si Seth kay Lacey, ngunit kahit si Seth ay hindi makapagsalita at mukhang namumutla. Lahat sila ay nagpasya na pumasok muli sa loob ng coach sa lalong madaling panahon upang tumakas sa bagay na iyon. Habang nasa sasakyan, mas nagiging paranoid si Lacey at paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ni Ginger. Gusto niyang bumalik at tulungan siya, umaas ang mail iligtas niya si Ginger. Ngunit sa halip na makinig sa kanyang kasintahan, diniktahan ni Dennis si Polly na magmaneho ng mas mabilis. Sa kasamaang palad, nag-overheat din ang coach ni Polly at nagsimulang lumabas ang usok mula sa makina. Inutusan ni Dennis si Polly na huminto sa kalapit na gasolinahan, ang Sherman Gas Station. Nang huminto sila sa Sherman, mabilis na bumaba si Lacey sa sasakyan at pumunta sa banyo. Sinisikap siyang pigilan ni Dennis, na iniisip na maaari siyang tumakas, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi siya aalis. Ngunit, sinunggaban lang ni Dennis si Polly para pumasok sa convenience store. Hiniling niya kay Seth na magbomba ng gas, at sa kabutihang palad, nagawa niya ito. Pagpasok ng dalawa sa loob ng tindahan, walang tumugon sa kanila matapos mag-hello ng maraming beses. Walang lumabas pero naghihintay pa rin sa wala. Sa banyo, hindi mabuksan ni Lacey ang pinto, nadismaya siya hanggang sa gamitin niya ang kanyang katawan para buksan ito. Sa kanyang sorpresa, ang katawan ni Blake ay nasa loob ng banyo, ngunit siya ay puno ng mga tinik at splinters. Ang kanyang mga kasukasuan ay baluktot, at ang kanyang mukha ay hindi makilala, mukha na siyang halimaw. Si Lacey ay nagulat at sumigaw sa dulo ng kanyang makakaya, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kinaroroonan ng iba. Na-alerto nito ang lahat, lalo na si Dennis. Tinanong niya si Lacey kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya ito sa kanya. Akala ni Dennis ay nababaliw na siya o nag-hallucinate na naman, pero sa isang kisap mata, inatake ng splinter na nilalang si Lacey. Ang iba ay namangha sa katutuhan nang tumakas ang halimaw sa loob ng ilang segundo matapos makapasok sa katawan ni Lacey at iniwan itong patay. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Seth, at lahat sila ay tumakbo pabalik sa tindahan at nilak nila ito. Nagpapanik na silang lahat at gusto nang makaalis doon. Ngunit nang makita ni Dennis si Polly na sinusubukang tumawag, kinuha niya ang telepono at itinapon ito sa lupa. Hinugot pa niya ang cable ng telepono at tinanggal ang lahat ng maaaring nakakonekta. Pagkatapos ay napansin niya mula sa CCTV na gumagalaw pa rin ang katawan ni Lacey. Sumilip si Dennis sa labas at sinabi sa lahat na baka buhay pa si Lacey. Gusto niyang puntahan siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Seth at Polly at tumaanji silang buksan ang pinto para sa kanilang kaligtasan. Tulad ng inaasahan, matigas ang ulo ni Dennis at hindi marunong makinig sa kahit na sino. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at naglakad papunta kay Lacey. Nang nasa tabi niya siya, ginamit ni Polly ang pagkakataong ito para lock ang pinto. Si Seth ay sumigaw sa kanyang kasintahan na huwag itong gawin dahil si Dennis ay may baril at delikado pa rin. Dahan-dahan hinayla ni Dennis ang katawan ni Lacey upang dalhin siya sa loob ng tindahan, ngunit sa kanyang pagtataka, ito ay nakalock,
kaya binaril niya ito. Dahil sa putok ng baril, gumalaw at muling umatake ang Splinter na nilalang. Ibinaba ni Dennis ang katawan at pumasok sa loob, ngunit pinilit din ang katawan ni Lacey na pumasok sa loob, ngunit matagumpay nilang naisara ang pinto. Ngunit nag-iwan pa rin ito ng isang piraso ng naputol niyang kamay. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang nangyari, nagpasya si Seth, isang napaka-intellectual na tao, na suriin ang nilalang sa halip na tumakbo para sa kanyang buhay. Napansin niya na ang mga tinak ay nagmi-metabolize at kumakain ng dugo ng tao, parang halaman na naghanap ng tubig. Masigasig niyang ipinaliwanag ito kina Dennis at Polly, na hindi maintindihan ang sinasabi niya. Biglang tumama ang katawan ni Lacey sa wall glass na ikinaawa ni Dennis. Gustong-gustong tulungan ni Dennis si Lacey, ngunit hindi niya magawa at hindi siya pinayagan. Sa halip, tumakbo silang tatlo sa backroom, umaasang makakaahon sa gulo. Ang backdoor ay gawa sa solid na bakal, at mahirap itong buksan. Kaya sinubukan ni Seth na bumalik sa counter para hanapin ang mga susi ngunit wala ito doon. Kinuha lang niya ang screwdriver mula sa mga produkto at ibinigay kay Polly, tiyak na makakatulong ang bagay na iyon. Tinanggal ni Polly ang mga screw at hinayaang kumalas ang pinto sa dingding, at bumukas ito. Ngunit sa kanilang pagtataka, may isa pang rehas na gate pagkatapos ng pinto na nakakandado ng mga kadena. Bigla na lang wala na silang naririnig ng mga yapak o ingay, kundi mga yabag sa bubong. Nang makalabas silang tatlo sa backroom, nakita nila ang isang babaeng pulis sa labas, nakatutok ang baril sa kanila at inaaresto sila. Sinisigawan siya nina Seth at Polly at hinihiling na bumalik sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya sila iniiwan o inaalis sa kanyang paningin. Kaya tumawag ng backup ang policewoman dahil nandoon din si Dennis. Hinahanap pala ng pulisya si Dennis bilang isa sa pinaka-most wanted at pinaka-mapanganib na kriminal doon. Dahil sa mga pangyayari, kahit si Dennis ay handang sumuko para lang makabalik siya sa sasakyan. Unti-unting lumalapit sa kanila ang mga yabag ng paa. Habang nakatingin sa itaas ang babaeng pulis ay biglang pinatay siya ng halimaw, na hiniwi siya sa kalahati. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nasa bubong, habang ang kalahati ay nakahandusay sa lupa. Sa itaas, hinihaywan ng halimaw ang kanyang katawan, kumalat sa bubong kanyang buong katawan. Sa loob, si Polly ay nayak at nagdadalamati para sa babae. Nakaramdam siya ng labis na kawalan ng pag-asa at pagkakasala dahil hindi nila siya nailigtas. Pumunta si Seth para aliwin si Polly at tiniyak sa kanya na hindi niya kasalanan, wala sa kanila ang may kasalanan. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Dennis ang kanyang mga daliri na unti-unting nahahawahan. Naalala niyang nagkaroon siya ng splinter sa pagtanggal ng gulong kanina, doon iyon nagsimula. Polala na ito ng polala, at nagsimula ng umitim ang kanyang daliri. Samantala, habang nagluluksa at sinusubukan ay proseso ang lahat ng nangyari, nagtutulungan silang nag-iisip ng solusyon. Natingnan ni Dennis ang CCTV camera, na pagtanto niyang nasa gitna sila ng kagubatan. Nangangahulugan ito na may 10 talampakan ang pagitan ng mga gusali at mga puno. Kung ibubuhos ang langis, agos ito pababa sa mga hagdan at patawid hanggang makarating sa mga puno. Kaya, iminungkahi niya na ang tanging paraan upang makalabas doon ng buhay ay sa pamamagitan ng pagsunog sa buong kagubatan upang patayin ang halimaw. Sumangayon si Polly sa kanya, ngunit hindi si Seth. Ngunit dahil hindi makabuo ng ideya si Seth, wala silang pagpipilian kung di subukan ang ideya ni Dennis. Iminungkahi ni Polly ang paggamit ng mas magaan na likido para sa paggawa ng mga barbecue at paputok. Sa halip na gumamit ng langis ng motor dahil hindi iyon nasusunog. Pagkatapos magplano ng isang mabilis na pagpupulong, lahat sila ay kumuha ng mas magaan na likido na nakikita nila sa tindahan. Si Polly at Dennis ay nagsimulang magbuhos ng gas sa labas ng backdoor at pagkatapos ay matagumpay itong naabot ang bahagi ng damo. Bigla silang nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa kung saan at napagtanto na ito ay ang radyo ng sheriff na naiwan sa lupa. Naririnig nila ang ilang boses na nagmumula rito. Kaya kinuha ni Seth ang isa sa mga metal na hanger na nakasabit sa gilid, itinuwi dito at ginamit ito bilang isang panungkit para kunin ang radyo. Nang magtagumpay sila sa pagkuha, nagulat sila ng halimaw at inatake sila.
Hindi nila nakuha ang radyo, ngunit ang isang piraso ng kamay ni Lacey ay umabot sa maliit na bintana at labis nila itong ikinatakot. Buti na lang at may hawak na baseball bat si Polly at patuloy na hinamps ang kamay hanggang sa hindi na niya ito mapigilan at ang kamay ay pumasok sa tindahan. Tumakbo si Seth at Polly sa pasilyo at ang kamay ay walang tigil sa paghabol sa kanila para itong isang malakas na halimaw na may sariling superpower. Sinubukan ni Seth na harangan siya sa pamamagitan ng anumang mahawakan niya malapit sa kanyang ngunit walang silbi ang lahat. Pagkatapos ay biglang tinawag silang dalawa ni Dennis na pumasok sa loob ng ref kung saan siya nakatago doon sa buong oras. Ligtas na sinundan ni Seth at Polly si Dennis sa loob at nakaligtas mula sa pag-atake. Mahigpit silang binalaan ni Dennis na lumayo sa salamin dahil mapapagod ito sa sarili. Medyo nabigla si Polly tungkol dito at nagdududa na may alam si Dennis tungkol sa isang bagay. At pagkaraan ng ilang minuto, si Dennis, na pilit na itinatago ang kanyang mga kamay, ay napasigaw sa sobrang sakit. Ang kanyang mga ugat ay nangangitim, at ang impeksyon ay umaakyat sa kanyang mga braso. Humingi siya ng kusilyo para putulin ang kanyang braso, kaya binigyan siya ni Seth ng isa. Sinimulang putulin ni Dennis ang kanyang mga braso hanggang sa mawalan siya ng malay. Si Seth at Polly ay nag-aalala na baka mamatay si Dennis, kaya sila na lang ang nag-opera. Patuloy na pinutol ni Seth ang braso ni Dennis, napagtanto niya na hindi niya ito mapuputol gamit ang kusilyo na ginagamit niya. Kaya't hinawakan niya ang isang malaking bato at pinalo ito sa braso ni Dennis hanggang sa maputol ito. Matapos magkamalay si Dennis, pinasalamatan niya si Seth sa pagliligtas sa kanyang buhay. Humingi din siya ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanya noong una silang magkita. Bagamat hindi siya marunong magmaneho ng kose, nagawa pa rin niyang putulin ng isang braso. Naging emosyonal si Dennis at biglang naging vulnerable sa kanyang buhay at damdamin. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang buhay at ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Kung paano nila sinubukan ni Lacey ang kanilang makakaya para magkaroon ng anak ngunit hindi sila nagtagumpay. At kung paano niya pinatay ang isang tao na nagpabago ng kanyang buhay. Si Dennis ay nagmula sa magkakasunod na 5 araw ng pagiging high at nagpa siyang magnakaw ng ilang rigs. Pagkatapos ay binaril niya ang lalaki ngunit hindi siya pinatay kaagad. Nabasag lang ng putok ang kanyang spine, na comatose, at namatay pagkalipas ng 1 taon. Nabangkarot ang ina ng biktima dahil sa milyong-milyong bayarin sa medisina. Habang si Dennis ay nakaupo lang sa kulungan na umiiral ngunit hindi nabubuhay. Kaya't naisip ni Dennis na gawin lamang ang 2 bagay sa buhay. Tumawid sa hangganan kasama si Lacey at siguraduhin mapangalagaan ang kanyang kasintahan. Habang si Dennis ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang kwento ng buhay. Nakaisip ng magandang ideya si Seth. Naisip niya kung paano talunin ang kaaway, sa pamamagitan ng temperatura. Hinawakan niya si Polly at Dennis pabalik sa counter at muling pinanood ang CCTV footage. Dahil madalas itong gumugulo sa kanyang isipan, ipinaliwanag niya na hindi siya pinuntahan ng halimaw, kahit na nauna siya kay Lacey kanina. Ibig sabihin ay pumupunta lang ang halimaw sa mainit na lugar. At dahil nag-overheat ang sasakyan ni Polly kanina, doon na ito napunta. Kaya naisip ni Seth na ang pinakamahusay na paraan upang makalabas sa tindahan ay ang pagbababa ng temperatura ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpapalamig. Pagkatapos ay lumabas sa tindahan, pumunta sa kotse ng sheriff, at magmamaneho palayo sa pinangyarihan. Pagkatapos ng ilang pagpaplano, isinakripisyo ni Seth ang kanyang sarili bilang pain para sa halimaw. Naglagay si Polly ng maraming yelo hanggat maaari sa buong katawan ni Seth, at ang layunin ay palamigan ang kanyang katawan. Dahan-dahang sumusuko si Seth dahil sa lamig, ngunit patuloy pa rin siya. Nang maayos na ang lahat, nagpaalam si Seth at Polly ng good luck sa isa't isa. Inihanda muna ni Polly ang mga paputok sa harap ng backdoor, at agad na pumunta doon ang halimaw. Pagkatapos ay lumabas si Seth mula sa tindahan. Dahil sa nanghihina niyang katawan, hindi na makalakad ng mas mabilis si Seth. Ngunit sinubukan niyang makapasok sa kotse ng sheriff. Nang matagumpay na nakapasok si Seth sa kotse, hindi niya mahanap ang susi ng kotse. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa pulisya, ngunit ang signal ay masyadong mahina, at ang parehong mga plano ay hindi nagtagumpay.
Sa kabilang banda, nakita ng halimaw si Seth upang patayin. Habang ginagawa ni Seth ang kanyang ginagawa sa loob ng sasakyan, hinihintay lang siya ng halimaw sa labas. Nakikita ni Dennis ang lahat ng mga bagay na ito na nangyayari, at ang kanilang unang plano ay hindi gumana. Kaya't kinuha niya ang atensyon ng halimaw sa pamamagitan ng paglabas at pagsindi ng mas maraming paputok, ngunit hindi na ito gumagana. Sa halip, tumakbo ang halimaw patungo kay Dennis at hinabol siya. Matagumpay na nakapasok ang halimaw sa loob ng tindahan. Sinubukan muli ni Dennis at Polly na magtago sa loob ng refrigerator. Samantala, nakikita ni Seth ang nangyayari sa loob at nag-aalala siya sa buhay ni Polly at Dennis. Kinuha niya ang shotgun sa loob ng kotse at nagsimulang magpaputok sa loob ng tindahan, lumikha ito ng gulat para sa halimaw. Sinindihan ni Polly ang huling mga paputok na mayroon sila, at mabilis itong umabot sa langis sa lupa. Matagumpay silang nakalikha ng napakalaking apoy. At habang nagpaputok si Seth, lumabas ang halimaw sa tindahan, at ginamit ni Dennis at Polly ang pagkakataong ito para makalabas din. Ang halimaw ay hindi mapigilan, at si Seth ay nanghihina. Kaya nagpasya si Dennis na kunin ang shotgun at magpaputok gamit ang kanyang kaliwang kamay at nagawang barilin at pigilan ito. Hanggang sa mapunta ang halimaw kay Dennis, at ang halimaw ay hiniwa ang kanyang buong katawan. Alam ni Dennis na naghihingalo na siya at kinuha niya ang kintis niya at ibinigay kina Seth at Polly. Maingat niyang inutusan silang pumunta kay Platt, pumunta sa kanyang bangko, at gamitin ang susi. Ang pangalan sa kintis ay kasintahan ng kanyang biktima, kaya kailangan ibigay sa kanya ni Polly at Seth ang pera. Pagkatapos nito, hiniling ni Dennis na umalis sila doon sa lalong madaling panahon, at si Seth at Polly ay umalis. Pagkatapos, pinaputukan ni Dennis ang pangbomba at pinasabog ang buong gasolinahan, na humantong din sa kanyang kamatayan. Hindi na kinuha ni Polly at Seth ang sasakyan at naglakad na naman sa gitna ng kawalan at ganoon na nga ang anniversary nila. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.